Lord Jesus, naway po protektahan niyo po ang mga tao, lalo na po Lord yung wala pang personal na kaugnayan sa iyo, na Lord na itouch ang kanilang mga puso, kanilang isipan, ang kahalagaan ng pagkakaroon ng Kristo sa puso. Hindi lang Kristo sa nguso, kundi Kristo sa puso. Lord Jesus, I pray na marami pang tao ang makarealize ng kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia, panalangin at pananambahan. Dahil kung may magkulang lang ng kahit isa dito, isa para siyang sa ingredients na magkulang na isa, hindi na magiging productive. Kasi sa everyday life at sa na-observe ko rin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, na nagsasamba ka nga, nagbabasa ka, tapos yung prayer life mo is sa isang araw, isa o dalawang beses, parang kulang. Alam mo yung ganong feeling. Lord, I pray na hindi maging ganun, na maging walang makabuluhan, lalo na yung mga napapakinggan kada linggo sa mga pastor, lalo na yung pinaka point of view. Hindi mo maintindihan kung hindi mo hinihingi kay Lord ng wisdom, yung parang nakikinig ka lang pero hindi pumapasok sa isip mo. Kumbaga nakikinig ka lang, pumapasok sa tenga mo pero lumalabas sa kabila. Parang nakikinig ka lang pero hindi mo na papasok, naiisip kung ano yung sinasabi ng pastor sa'yo. So Lord, I pray na kung ano man yung napapakinggan namin, ano man yung nababasa namin, is ma-apply sa ating mga sarili. Kasi hindi naman yung para kay Lord, diba? Tayo yung mangangailangan kay Lord. Si Lord, mananatiling Panginoon. Pero ang tao, pag walang Panginoon, worthless. At sana, bilang isang mananampalataya din, is yung ginagawa ng unbeliever, hindi pala dapat natin gawin. Kasi, yung ginagawa natin, ano yung pagkakaiba natin sa kanila? Diba? Paano natin sila may encourage? Tayo mismo, hindi tayo nakikitaan ng changes, ng pagkakaiba. So, may isip nila, ay pares lang pala yung ginagawa namin sa kanila. So, ano pa yung purpose na magsasamba ako sa sinasambahan mo? So, hindi pala dapat ganun. Isa yun sa mga narealize ko habang tumatagal, and sa mga nagsasabi na killjoy, parang ang boring naman kasi diba walang enjoyment. Pero kung tutuusin, yung mga enjoyment na binibigay ng mundo, temporary lang yun guys. Diba talaga yung enjoyment na galing sa puso, yung enjoyment na galing sa Panginoon, kakaiba. Yung bang pag nararamdaman mo, wala ka nang hanapin pang iba, as in soul. Ganun yung enjoyment na binibigay ni Lord sa atin. Yung bang kontento ka na, hindi naman ibig sabihin na kontento ka na hindi ka na mag-i-strive. Kontento ka kasi alam mo na dyan si Lord. Magkamali ka man na ilang beses, madapa ka man, hindi ka basta-basta susuko kasi alam mo na dyan si Lord na tumutulong sa'yo. Saka sa mga problema ang dumarating, lagi lang natin isipin na may dahilan, may purpose ba't nangyayari yung mga bagay na to. So yun lang guys. Hindi ko alam sa mga oras kasi na to, katatapos ko na magbasa ng Bible. So maraming ideas na lumalabas sa isip ko. So isip ko lang ng video yun. Kasi once in a lifetime, hindi ko talaga alam, but ang dami kong idea ngayon. So guys, God bless, and sana may natutulan nyo sa video.